Yun ang kasama natin si Mike Nomatulet and si Brother Jonathan. Yun to, ayos na sabi ko. Yun ang taan, na ultimate view. Dito pala masarap mag-practice ng mga low speed turns, diba? Yan guys, dito na kami sa Cap Ayan. What is up guys, it's your boy KGC and we're back at it again for another episode of our vlog. Ay, what a morning. So good morning guys. Dumaan tayo dito sa Ibaan para magpagasolina. Kasi tingin ko hindi aabot dun sa gasolina sa Petron Startol. Kasi kita ko biglang nawala na yung indication dito. So akala ko aabutin tayo. Saan tayo mabilis dito sa Ibaan. Anyway guys, for today's episode, pag-usapan natin kung kamusta ba itong 675NK after 7 to 8 months of ownership, no? So mamaya pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga napansin ko sa bike na to after this period of time na nagagamit natin to. And also for today's episode, may ride pala ulit tayo ng Casual Coffee Riders. O kasama natin ay dalawa lang, si Brother Mark at si Brother Jonathan. Uy, Jonathan! Po natin sa Mike Club pala, Isabel. Akyat tayo ng Alfonso para magkape sa kapehan. Ang tagpuan namin ay 7 o'clock na umaga. And 7 o'clock na! Surprise, surprise! Late na naman! School Lord. Sorry guys, hindi na naman ako nagising sa alarm ko eh. So sa iba exit tayo. Try natin makuha hanggang 7:30 hanggang doon. So dyan muna kayo guys, and see you later. Exit na tayo ng Tanawan City. 7:20 na. So kakaliwa tayo rito ng Talisay. Pag-usapan natin kung kamusta ba itong 675NK after 7 to 8 months of ownership, no? Hindi pa rin naman nagbago yung impression ko sa bike. Sobrang sarap pa din gamitin. Sobrang smooth. Sobrang hindi ka bibitinin sa power. Tanging issue ko na lang talaga dito ngayon is, hindi ko alam, sa mahaba-habang biyahe sumasakit yung likod ko. Siguro dahil hindi naman yung problema ng bike, kundi napakaliit kasi nating tao. 5'5" lang po yung height ko. And medyo nahihirapan yung katawan ko sa ganitong posture. Medyo sub-sub pa rin para sa akin kasi nga maiksi naman yung bias. Handling wise, sobrang nimble niya pagka dala-dala mo na siya pag tumatakbo ka na. So sa mga singit-singit, actually ngayon nagagamay na siya. Noong una talagang hirap na hirap ako kasi sobrang bigat. Kaya okay na tayo sa mga singit-singit pag traffic. Yung bigat ng bike nawala na. Nung tumagal nawala na yung bigat ng bike. So after 7 to 8 months, nakakaisip na ba tayo magpalit ng bike? Well, palaging sumasagi sa isip natin magpalit ng bike. Lalo pa napapagod si Commander pag angkas natin. Lagi tayo nagre-reconsider na baka may mas makmang motor para sa atin. Kasi ayoko naman na palagi
traumatized si Mrs. pagka may ride, no? One reason din naman kaya natin binili itong bike is kumbaga parang hunting din namin mag-asawa pagka gusto namin magmuni-muni, gusto namin, alam mo yun, magkape lang dyan sa labas. So may mga naging problema pa ako dito sa bike na to. Sa loob ng 6 to 8 months or 7 to 8 months, well, wala talaga. Tumiyang studio. Sobrang bihira ko lang din naman gamitin itong bike. Every time na gagamitin ko naman yung bike, sobrang reliable naman, guys. Sobrang ano naman, hindi naman ako pinahiya lang sa power, hindi naman ako pinahiya sa hunting. Alam mo yan, parang wala naman akong mga issues na na-encounter dito sa bike na to. Sobrang premium na feeling, guys. Hindi mo isipin na sa Chinese bike ka, kasi okay na okay. Anyway, hindi pala tayo nakapaghangin ng gulong, oh. Asa 33 PSI lang yung tugod natin, at least dapat 35. Nagmamadali kasi tayo. Wait tayo, 7:30 na. Anyway guys, see you later. So yan guys, nakarating na tayo sa tagpuan natin sa Balay Isabel. So already 7:40 I think. Ang tagpuan dapat namin is 7 to 7:30. Big, diba? Kaya nang kasama natin si Mike na Matulet and si Brother Jonathan. Ride out na tayo. Yeah. Mark will lead the way since siya yung bihasa rito sa Twisties ng Sampaloc. Lagi akong dumadaan dyan pero 4 wheels yung gamit natin. Oh, let's go, let's go. Ito na ang Twisties malala. What a morning. Yan na, ayos na sabi ko. Wow, ganda guys. Siguro mamaya mataas-taas pa, mas marami pa doon. Wow! Yeah! Guys, ito na yung view ng Taal, the ultimate view. Last time, kumain kami doon. Ganda ng panahon. Oo nga eh, ganda, ride na ride eh. Ngayon ko na-appreciate yung ganda ng lugar na to guys. Dati kasi literal na dinataanan lang natin. Pag nakamotor talaga, iba yung ano eh, iba yung dating ng mga kalsada eh. Naka 4 wheels kasi ano, contented, hindi mo masyado makita yung paligid. Kung nakamotor ka, kita mo eh 360. Ito legit ligo-ligo guys. Wala ka 100 meters, lumiligo ka na ulit. O diba? Yan ang Twisties. Dito pala masarap mag-practice ng mga low speed turns, diba? Dito na tayo sa kapihan. Ayan, Abagatan de Manila, Sita Kitchen at teka lang, parang nakagaling na ako rito dati. Parang nakapag-team building na kami dati dito. Ah yes, right, Abagatan de Manila. Yes, yes. Oh, nakapag-team building na kami dito once. Yan guys, dito na kami sa Baguio. Cap Ayan. Ayan, Baguio. Nakapunta na pala ako dito once. Team building. Ah, okay. Oo. Ito events place kasi pang wedding. Oo nga, oo nga. Oo nga. Yung Cap Ayan, ito yun. Saan yun? Ayun, nandito sa taas. Ah, ito. Dito. Ito guys yung kape yan. Dito tayo mamaya pero order daw muna tayo sa taas, sabi ni Brother Mark. Ay, andyan na pala yung ano natin. So, ito ay dulce de leche macchiato guys.
ride out na tayo. Pakita ko lang din sa inyo yung lugar guys. Napakaganda. So, ito yung alfresco nila. Doon kami nakapwesto, doon yung dalawa. Tapos dito sa likod ng kapihan, may parang batis ba? Kita ko kanina may mga itik rito eh. Ayun, nandun sila. Ayun. Ang cool ng place. Sobrang nature vibe. Tumalo na tayo sa kanila paglabas ng kanto na papuntang Tagaytay. Kanan ako, kaliwa sila. Sa lemery na lang tayo dumaan para mas mabilis. Yehoo! Let's go, let's go! So, verdict natin para dun sa agahan natin for today's episode. Yung place is 100% guys. Sobrang chill vibes, nature vibes. Kung gusto niyo ng mga tamang muni-muni, the best yung lugar na pinuntahan namin. Sobrang chill. Ang dami nga namin napag-usapan. Verdict natin doon sa food. Order tayo ng burger bilang breakfast na weird. Burger yung in-order natin. Plus, yung coffee, sarap talaga. Promise. Yung kape, promise, ang sarap. Ipupusta ko yung pusa ng kapitbahay. Mahilig kayo sa coffee? Try nyo to. Cafe yan. Hindi ko alam paano i-pronounce eh. Cafe yan, basta. Yun. Dito yun sa Alfonso. Malapit sa Tagaytay. Napasarap yung kwento namin. Ganda ng vibe eh. Anyway guys, tuloy natin yung kwentuhan natin pagdating dito sa bike. Performance wise, okay tong bike na to. And alam ko, most of you guys kaya hindi pa makabili nitong 675NK or ng NECF Moto bikes, variant ng bikes, is because of reliability. Hindi ko alam kung pwede ko nang sabihin reliable yung bike, pero dun sa time na ginagamit natin itong bike, hindi tayo nagkaroon ng problema. So for me, pwede ko na siguro sabihin na reliable tong bike na to, or tong brand na to, CF Moto. So kung hindi pa rin kayo satisfied dun sa 6 to 8 months, wait natin yung 10,000 kilometers itong bike. Kung may mga makakasalubong pa tayong issues or anything. Anyway guys, tatapusin ko na lang muna dito yung video natin. So if you like the video, please don't forget to leave a like and subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy, and peace out.